po. Tapos yung huli po, 2 years and 4 months po. Pera yun eh. Kaibigan lang daw ang sabi niya. Tapos nung nalaman ko nung itong October lang, tumawag mismo yung babae na yung sinabi niyang kaibigan that time, nahiwalay na daw sila 2 years and 4 months. Sabi niya, ipakulong mo na asawa mo kasi hiwalay na kami. May bago na siya ngayon kinakasama. Ayan po yung napakatapa ngayon. So, mismong yung katawagan niya noon, yun na ang nag-booking sa kanya? Oo, nag-booking sa kanya na hiwalay na sila kasi may bago na naman daw nakuha. Yung nurse nga daw po ngayon yan. Okay. Pero ma'am, no? So, gaano na po katagal ito na merong kang nakikitang parang iba ang inyong pong mister? Noon pa po noon nandyan, kaso lang hindi naman po niya nagagawa kasi nga magkasama kami, di ba? Oo. Kung halimbawa may mga chat man, nababara ko kagad kasi magkasama kami sa bahay, di naman siya. Nung nag-abroad lang po, that time na nag-Dubai, umuwi siya, katawagan ko rin yung babae, nanghingi naman ng sorry yung babae, kaya pinatawad ko siya. Tapos humingi na rin siya ng sorry, umiyak na rin siya kasi sabi ko last chance niya na. So, talagang nahuli at aminado? Booking na booking Tapos, si mister? nung last chance niya na, sabi niya na hindi na daw niya ulitin kasi para nga sa mga bata, ganito, ganyan. Di ako naman siyempre, para sa mga bata nga naman, siyempre tiniis ko bilang isang nanay. Napatawad po ninyo? Tapos that time nung yun yung ngayon nga, umuwi ako ng October ng Masbate kasi namatay yung lula ko. Pagbalik ko, yun na po yung tumawag yung sinasabi niyang kaibigan niya na wala na daw sila. 2 years and 4 months. Okay. Pero yun ma'am, tumawag po sa inyo kasi ibinalita niya sa inyo na may iba na May iba na pong bago. Yan So hanggang sa ngayon meron pa rin Opo, yan po, yung panay ang ID nila, panay ang pasyal nila, panay ang sin ng pagkain sa anak So kong in bunso. public? Yes po. Yung relationship? Yes, walang katakot-takot tong babae na to, ang tapang. Tinanong po ninyo, etong mister ninyo, bakit nakikita ko lagi itong babae na to dyan sa mga uploads ninyo? Siya, ang babae po daw mismong gumagawa sa account niya. Hindi niya mapigilan po kasi parang kung sa nasunod-sunuran na siya. Ito Shari, no, yung mga photos. Opo, ayan attorney, magkasama sila, Ayan. face cheeks to cheeks. Kaya nga. Tapos may latest yata na in-upload. Ito, parang ito, sa kama ba to? Yan sa kama po yan. Nakahiga sila sa kama, no? Meron yata, ito ano sila sa pagkain. May in-upload yata kanina na araw-araw po nagpaparinig. yan. Pero kanina Parinig po yan. may Nahamon sinend po ako po kasi sa staff natin. binlock kasi ako niyan. Nag-crave ng mangga heist. Buti namang mabait ang jowa kahit gabi na naghahanap pa ng cravings. Wow. Di ba? Well, sino nag-upload niyan, yung mister mo? Hindi po, yung babae po yan ang gumagamit ng account niya kasi hawak niya yung account. Pero account po ng mister Yes ninyo. po. So ang sinasabi po ninyo, hawak na rin ng babae. Hawak na rin siya sa liig. Okay. My goodness. No, nakita naman natin, may mga rosas pa ata. Doon Kasi sa... magpa-Valentine's po yata eh. Oo nga. Ngayon, Ikaw maganda. patuloy yung nawalan ng Ngayon, Valentine's mas maganda Day. yung Valentine's niya ngayon. Hindi, napaaga nga yung chocolate niya, mami. Sabi, Kaya nga eh. nag-post po yung talaga. babae. Namon po ako niya na magpatulpo daw po ako. Gamit yung Facebook ni Mister. Kaya panay, nakaharang ko sa tayo. Post X pala ni tatay. Di sorry sa feeling mo, di ko naman hiniling ang lahat ng ito kusa na siya ginagawa. Ha ha ha. Diba? Malam pala. How about you naman? Nurse versus katulong ang labanan. Yan, grabe yung panlalait niyan. Okay. So, aside from the fact, Ma'am Eileen, na lantaran na, Lantaran po. ang nangyayari dito, kasi Shari, nakita mo, no? Parang ang daming regalo kanina. Yung mga anak po ninyo, Pinadala lang po nababawasan na or hindi na talaga nabibigyan? January po, wala po siyang padala. Puro pangako siya. Sabi niya, bibilhan niya yung 2 kambal ng cellphone. Kasi nga, siyempre mag-a-upgrade kasi graduating ng 2 sa grade 12 eh. Walang padala. Tapos nagpadala nitong tong February 6, 11,000 lang. Tapos ang gusto pa niyang mangyari ng babae, bayaran na si motor. Unahin pa ba si motor sa pagkain ng mga bata? Anong si motor? Yung motor na hulugan. Okay. Pero sabi po ninyo 11,000 na lang. Magkano po ba kasi dati? 35 to 40 po. Ay, grabe naman yung ibinawas. Baka malaki na kasi yung gastusin niya doon. O kasi panay po silang May kaagaw na kayo. Panay po kasi silang Yung cravings. pamasyal. Valentine's daw kasi. Anyways, nasa linya po natin ngayon. Opo, attorney si Mitchell Perez. Sir Mitchell, magandang hapon po and live po tayo ngayon sa programa ni Idol Raffy Tulfo. Kakausapin po kayo ni attorney JV.
Sir Ay, Mitchell. Sir Mitchell, magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga, sir. Opo, sir. Narinig naman po ninyo, kasama namin ngayon dito ang inyo pong misis, si Ma'am Eileen. Inakusahan kayo ng... Opo, sir. Narinig ko na. Opo, una sa lahat, sinabi meron daw kayong parang Kamusta ka na? iba dyan. At yung support, ano pong masasabi nyo doon, Sir Mitchell? Sir, sa suporta, masabi ko. Magkano na ba yung basic ko, sir? Dito, 1.8. Pero lagpas-lagpas yun sa 1.8, pinapadala ko. Pati overtime ko, pinapadala ko lahat yan. Ngayon, noong January lang ako nag-mintis kasi nag-resign na ako sa trabaho ko. Halos linggo-linggo naman, nagpapadala kami. Papadala ako. Tapos yan sabihin niya, bago sa pumunta dyan, nagpunta mo na siya sa akin sana. Kung ano ang sitwasyon ko dito ngayon. Hindi naman siya nakaganyan kung hindi ako binigyan ng problema dito eh. Ano pong problema yung tinutukoy ninyo, Sir Mitchell? Dahil sa sinabi nung babae nung nakaraan na gano'n. Sino yun? Sino yung babae nung nakaraan na yun? Dapat yan ang binigyan mo ng kaso. Hindi naman kasi 2 years and 4 months kami noon. Hindi itong bago. Kasi yan ang tumutulong sa akin ngayon. Di ba naisip yan? Hindi dahil sa ganyan, ginawa, ano ngayon, buhay ko na ngayon dito. Sino ba nagtitrigger sa mga anak mo? Di ba yung bago mo? Yung una mo nananahimik, di ba? Yung bago mo ngayon, sige ang Ayun. maidi kung ano-ano ang pinagagawa niyan. Huwag mo i-brainwash yung anak ko. Ikaw nanay ka. Sabihin mo sa mga anak mo. Hindi na may Sabi mo hindi sa na anak ko, maibingwiwas yung anak mo kasi 18 na yung anak mo, 17 na yung anak mo, hindi na bata yung para ibringwas ko. Nasa tamang edad na yun. Nagsasalita ka, nagkaimik ako. Ngayon nagsasalita ko, daldal ka ng daldal. Pakinggan mo muna ako. Pinapakinggan kita. Oh, sige, Sir Mitchell, magsalita po kayo, Sir Mitchell. Sir, sige po. Go ahead po. May nais pa kayong sabihin, sir? Hindi mo alam paano yung hirap ko dito. Tanggap lang kayo ng pera. Hindi mo alam kung anong ginagawa ko dito. Hindi mo lang kayong marunong gumusta sa akin. Hindi mo lang kayo sabi na kung anong may kinakain ako dito. Wala. Pasalamat ka. Meron ng tagpo ng babae ganun na sila nagkuha sa akin. Ano, Tapos tapos ka ganyan na? yung pa mo sa akin. Lahat ginagawa ko para sa inyo. Ano, tapos ka na? Hindi ako nagkulang. Sir Mitchell, may question lang ako. Bakit mo pinapagamit dun sa babae, sir, yung Facebook mo? Bali, isa lang yung kanyang account. Ano po? Ano po? Wala naman ako totally yung Facebook kasi binura ko na eh. Ayaw ko nung akapan eh. Ano, common account? Ganun po ba yung lumalabas? Common account, Ba't din na lang kasi gumawa ng sarili niyang Facebook account din, yung babae na yon? May sarili yung account kasi account lang talaga niyang pinagtitripan kasi para Hindi, matrigger yung mga ano, matrigger yung mga anak niya at saka ako. Napagsabihan niyo na po. Sir Mitchell, napagsabihan niyo na po ba yung babae na wag gamitin yung Facebook Opo mo? naman, ma'am. Pero Sir Mitchell, ha, ito. Ano po bang meron kayo nung babae na yon at parang lantaran pa niyang ginagamit ang inyong Facebook account, yung mga litrato ninyo kumakalat-kalat na dyan. Sir, kinausap ko na yung asawa ko na yan. Okay na yan. Hindi ko alam ba't mo muna aabot yan dito. Wala na sa pakialam sa akin. Bahala ka na sa buhay mo. Kung anong gagawin mo. Kasi, tapos hanggang ngayon, Ma'am, sige nga, kausapin Parang niyo kasi pinapalabas na parang wala Parang ka raw binaliktad pakialam mo yata yung ano, samantalang ikaw nagchat sa akin, mag-asawa ka na kasi yung ex mo tarantado, kasal na kami dito, o di ba? Ha? Dahil then, ngayon may makita, may nakita ka na bulaklak. Nag-post ka ng bulaklak. Ano yung sinabi mo doon? Hindi ako sweetness. Hindi ako sweet. Kaya wala akong binibigyan ng bulaklak. Bakit doon sa Pilipinas ako?
lahat ng pinagtrabuhan ko, kinukuha mo. Magkano ibibigay mo sa akin? Ang gasolina sa motor? Sumbatan mo ako? Sige nga, para mabili ng bulaklak yan. Sumbatan mo ako? Sobra pa nga sa bulaklak ng Kaya ginagawa mo eh. may nakita ka na gano'n. Nagagalaiti ka? Hindi ako manggagalaiti kung hindi ako hinamon yung kabit mo na yan kung magpatulpo ako, di ba? O ngayon hinamon niya ako. Ano ngayon ginawa ko ngayon? Ano? Ilabas mo kamo siya. Kay ang yabang niya sa mga maidi niya eh. Lahat na lang ng pagtitrigger niya, lahat na lang pang ano niya. Akala mo kahit hindi binlock niyo ako? Nakakarating sa akin lahat yan. Ad-friend mo yung mga anak mo? Ikaw na black. Sorry Ikaw kayo, ang nag-block. hindi ako ang nag-block. Kayo ang nag-block kasi nagalit yung kabit mo dahil pinrofile ko yung anak mo. Dahil nagsisilos, di ba sabi mo, di ba? Oh. Bago malaman yan sa block natin, sino nagkalat? Kayong dalawa, di ba? Kasi pinrofile mo yung mga picture nyo? Puro may ID nyo? Oh. Kayo mismo ang nagkalat sa sarili ninyong kalandian nyo. Pati pag-trigger sa mga anak mo. Bakit ka nagkalat? Oh, bakit may lalaki ako? Ha? Puro kabaliktaran lahat ang binabalik mo sa akin kasi gawain mo. Paulit-ulit na lang ginawa mo. Eto mama, teka lang, Kung matino ang asawa, magkikisingit pinagsabihan lang kita, ako, ha? yung TikTok mo, iwasan mo yung labas tek-tek ng labas na bilak mo eh. Ito, okay, kasi napapalayo kasi tayo eh. Ang una sa lahat, napansin ko, Shari, hindi naman tinatanggi ni Sir Mitchell na meron nga talaga siyang iba na. Okay? Ang inirereklamo lang niya, dapat nga raw magpasalamat ka kasi parang ito mas inaasikaso siya. Kaya nga eh. Ikaw nga raw Hindi napabayaan, nga hindi mo napabayaan. nga lang siya makumusta. Magpasalamat ka kasi mayroong ibang nangungumusta sa kanya. Ay di wow. O ibang nag-aasikaso sa kanya. I think, hindi na lang nag-gets yung Sinasabi niya. inirereklamo dito. Okay? Hindi. In the first place, Mga sarili lang nila. kung ano man ang motibo ninyo sa paghahanap ng iba bukod sa asawa ninyo, that is irrelevant when it comes to criminal actions dito po sa atin, no? Ang titingnan lang naman ng korte, unang tanong is, kasal ba kayo? Eh kung kasal pa rin kayo, then you still have yung legal obligations between the two of you. Yes. Eh, ma'am, annulled na ba kayo? No. Meron bang nullity of marriage na nangyari sa Yan, inyo? sinasabi nila ang dalawa, magpa-annul daw sila pag-uwi nilang Pilipinas. Bakit? Pati yung babae kasal? Hindi, papa-annul daw nila ako. Ipapaanal ka nila para sila na Sila yung magsama. ikasal. Yes. Eh, ang problema, dahil dyan sa mga pinapublish nila na yan, mahirapan sila dyan. Sobra. Baka nga bago pa sila makapunta sa korte for annulment, sa kulungan na yung dating nila. Tsaka pinagmamayabang po nila sir, kasi kasal na po daw sila sa ibang bansa eh. Kaya malaya silang malaya silang magaganyan, magmamaydi, kung saan-saan kasi kasal daw po sila. Well, kung kasal po sila sa ibang bansa, no, under article, nakalimutan ko lang kung anong article sa Family Code, pero we have this principle called the nationality principle. Okay? Na kung ang mag-govern ng inyong family relations is yung national law mo, at considering nakasal siya sa Pilipinas, hindi siya pwedeng ikasal sa ibang bansa. Void po yon, walang visa. Yung mga ganong klaseng pangalawang kasal. Kahit sa ibang bansa nyo pa gawin po yan. Ang tanong ngayon dito, Shari, dito sa lahat ng mga pinagsasabi nila, narinig naman natin, halos walang pagtatanggi. Ang nangyayari nga, Shari, parang binibintang papabalik eh. Opo. Okay? Yan talaga sinasabi niya sa akin, sir. May Gaslight. lalaki daw po ako. Oo. Nag-gaslight pa si ma'am eh. Okay. Ganito po ha. Una po sa lahat, no, yung aspeto po ng pangangaliwa. Okay? Nakita naman po ninyo doon sa mga uploads. Actually, Shari, yung aspeto na dalawa kasing posibilidad dyan eh. Vowsy or concubinage. Concubinage, no? Pero kasi, Shari, yung criminal laws po natin, sa lahat ng mga netizens na nakikinig, territorial po tayo. Okay? Dapat nangyari siya dito sa Pilipinas para makasuhan po natin. Eh kung yung pambababae is nangyari abroad, okay, o yung acts of concubinage is nangyari abroad, yung bansa po na yon, in this case, saan ba to? Sa Qatar, doon isasampa yun. Opo. Okay? Batas nila ang pwedeng manaig po doon. Opo. Pero ang tanong is, pwede ba vowsy, attorney? The answer is yes. Bakit? Ang pinaparusahan po sa vowsy, in this case, is yung psychological abuse. Eh kung si ma'am dito sa Pilipinas, habang pinapanood niya yung mga uploads na nangyayari sa ibang bansa, nakasuffer siya ng trauma,
anxiety, ito, maiyak-yak na si madam, ibig sabihin dito sa Pilipinas niya naranasan yung abuse. Pwede po tayo magsampa ng vowsy dito. Stress po, grabe. Okay? At hindi nga lang ikaw ang pwedeng maging biktima dito, pati yung mga anak po ninyo. Remember, Shari, ang vowsy is against women and their children. Grabe pong ginawa ng lalaki na yun. Paulit-ulit na lang po. So, ma'am, no, sinasawag yun po is, kasi nakikita mo naman, parang hindi talaga nagigets yung nangyayari. Binaliktad po talaga niya ako na ako daw po na may lalaki. At nung sinasabi mo pa na ilang beses na rin pala. Opo, ilang beses na po niya na may ganyan, may babae po. Tapos yung huli po, 2 years and 4 months po. Tapos ngayon 6 months po, ang yabang po niyan. Okay. Hinahamon pa ako na magpatulpo daw ako kasi di siya kayang makulong dahil may sarili daw po siyang ticket. Kaya ang yabang niya magsiging maidi, magsiging pang ano sa akin po. pang lalaki. Taga saan yung babae dito, ma'am? Taga Quezon daw po yan. Nurse po yan eh. Tapos Siya yung kinutukoy pinagmamayabang niya, po niya yan na anak niya, ano daw po, abogado. Tapos flight attendance po. Kaya malakas ang loob niya, magkaganyan. Oo. Masyado na yung tinitrigger yung mga bata pag ano. Teka lang, mama. Sir Mitchell? Hello, sir? Alam mo kung ako sa'yo, sir, magpakumbaba ka sa misis mo. Hindi maganda kasi, sir, na ginagaslight mo pa yung misis mo na para bagang sinusumbat mo pa lahat ng binigay mong effort. Lalo na sa mga bata. Kasi, sir, nakikita ng mga bata na yung babae yung may hawak ng account mo na todo flex ng mga cravings niya. Ultimo, pag post pati cravings niya sa mangga, pinopost niya pa. Diba? Napaka inappropriate. Irresponsible, oh. Yes. Kasal kayo, sir, eh. Diba? Dapat kinokontrol mo din yan. Hindi ba para balikan mo pa yung misis mo, gayon din yung mga anak mo? Wala ka sa posisyon para, sir, magmataas, sir, sa misis mo tsaka sa mga bata. Kasal po kayo, eh. Minumura po niya yung mga bata. Kasi daw po may lalaki ako at kinusunti ako ng mga bata. Inaakusahan po kayo na meron kayong lalaki. Oo, Saan po nang gagaling yon, Ma'am Irene? Kaya nga sinabi po sa akin, tinat po siya ni Kambal na ang panganay po namin. Ako ang tanungin niyo kasi ako laging kasama ni mama sa bahay pag galing sa trabaho. Kasi on ko lang po yung trabaho ko 2 weeks at 2 days at saka minsan 3 days lang po. Nasa bahay lang po ako, yun po yung nagtitiktok nga po ako. Ano pong sinasabi, ma'am, ng mga anak po ninyo? Nagagalit po sa kanya kasi puro pangako, lalo nabibilan daw po niya yung cellphone. Tapos nung that time, minura niya na kasi nakita niya ako sa TikTok na nag-live nga po. Yung pinagmumura niya yung mga bata. Kasi nga, lumalandi daw po ako sa harapan ng mga bata. Nasa kwarto po ako that time noon. Tsaka that time noon, nangyari na po yung tumawag yung babae niya na kung saan stress ako. Iyak ako na iyak. Kung saan dinaan ko lang doon sa live yung para may mga kausap. Sarili mo lang kasi iniisip mo, hindi mo iniisip kung ano naramdaman ko, kung ano sakit ng binigay mo sa akin. Mas lalo pa ngayon bago mo napakaano. Ayan, si Sir Mitchell, sir. Ayan po, kausapin po ninyo si Mrs. Sir Mitchell. Hindi na, sir. Ayaw nyo nang kausapin. Ayaw ko na. Dahil, ayaw mo kausapin, sir, dahil Ayan, no? So, eto ma'am, no, talagang ayaw na pong makausapin si Sir Mitchell Perez, no? Ang inyo pong mister, no? Pero other than that, syempre, Shari, meron din yung aspeto ng suporta kasi kahit sabihin po natin na legal age na yung dalawang Para couple. support ko, sir. Meron pa kaya sa mga anak ko, sir. Sir Mitchell, yung suporta, sabi po ninyo kanina, nagbibigay kayo, patuloy pa rin yung pagbibigay nyo sa anak ninyo. Yun po ba, sir, gagampanan pa rin ninyo? Oo, sir. Anak ko yan eh. Hindi ko pabayaan anak ko. Mahal ko yung anak ko. Ay, Ayan. yan mga gali ng anak ko. Hindi ko pabayaan yan. Ayan, tama po yan, ha, at least. Sir Mitchell, no, nire-recognize ninyo yung obligasyon ninyo as a father. Yung mga anak po ba ninyo, nakakausap ninyo ng direkta? Hindi na nga, ayaw na nga sir sagutin yung mga tawag ko. Kasi nga nagbe-bring us ng nanay. Iwan ko ang pinagsasabi sa mga anak ko. Okay. So, edi kung ganun, edi mahirapan din kayong ipadala yung suporta ninyo para sa mga bata. Paano nyo po ba pinapadala yon? Bunso ko, sir.
Sa bunso. Oo. Okay, ganito po Yun ha. ang makausap na, yun ang machat ko eh. Yung bunso ko eh. Yung dalawa, hindi na eh. Well, kung ako sa inyo, sir, siguraduhin po ninyo na tuloy-tuloy po yung suporta ninyo sa mga anak ninyo. Kung sir, walang... Kung nagpapadala po kayo sa Walang bunso sa akin. ninyo, i-document ninyo yung mga padala po ninyo para at least may katibayan kayo na talagang nagagampanan ninyo yung obligasyon po na yan. Sir, ang lahat ng mga resibo sir sa akin lahat. Okay? Well, Walang mintis yan. Nandito sa akin lahat yan. alright. No? Ma'am, ganito po ha. Yung aspeto po ng suporta, kasi pinapadaan daw dun sa bunso Oh, po noong ninyo. January po talaga wala po silang padala. Okay. Hindi. Kasi nabanggit lang Ay, ni... linggo-linggo ako may nagpapadala kasi nga, di ba, may problema ako nag-iikon ako dito sa kumpanya ko. Okay. Ganito po ha. Sabihin na walang padala kasi linggo-linggo nagpapadala ko. Okay. Hindi ko kasalanan yan bakit nag-resign ka. Sumunod ka dyan sa babae mo, di ba? Oh. Dahil 2 years pa ang contract mo. Sumunod ka dyan sa kabit mo. Kung ano utos ng kabit mo, gawin mo. Kasi sunod-sunuran ka, pati ng account mo, di ba? Oh. Hindi ko kasalanan yung wala kang trabaho. Sa akin. Hindi ko kasalanan yung wala kang trabaho. Dahil dyan, pag umuwi ako. Wala na akong pamilya na dating nga dyan pag umuwi ako. Bakit? Ano ba Babayan mo? ginagawa mo? Isipin mo yan? Ha? Ano ba ginagawa mo? Matino ba ginagawa mo? Hindi ka na kontento sa isang babae? Hindi ka na kontento sa pamilya mo? Kaya ka nga umalis, di ba? Para iahon mo yung mga anak mo, makapagtapos mga anak mo. Pero ano ginawa mo? Mambabae ka na mambabae, kumuha ka pa ng mga sakit sa ulo mo. Tapos ngayon, ako pang baliktarin mo. Tama ba? Hindi yan sakit sa ulo ko. Ikaw ang sakit sa ulo ko. Kaya naghanap ako ng... Ganon. O, di ko. Wala ma'am, no? Talagang insofar as ikaw, parang wala na talagang Wala. pakialam. At least kahit papaano, yung Sa mga bata na lang naman po talagang hinahabol ko na eh. Okay. Hindi, si sir naman, narinig ko kanina na itutuloy niya yung suporta dun sa mga Gusto anak ko ko lang nila. po kasi sir na malinaw lang din kung ano talaga yung status namin. Kasi hindi kami nagkakausap na niyan dahil ang babae nga po may hawak ng account, binamblock po ako lahat. Wala kami status kung ano talagang status namin. So gusto mong malaman. Ayun, kaya narinig ko na nga po. Shari, diba? tanungin natin si sir. No? Gustong malinawan ni ma'am ano na ba status nila? Sige, sir. Ano bang lagay nyo ngayon? Sir. Wala na. Tapos na kami. Ano po? Ano po? Ayaw ko na. Ayaw niya. Ayaw nyo Ayaw ko na. na. Okay. Well, sir, gaya po ng lagi namin sinasabi Kasi, dito. kasi sir, sa akin sir, ikaw ko lang. Kung magkabalikan kami, lahat ng mga kasalanan ko, kasi dinanas ko sa kanya eh. Pag kunting diferensya lang, binabalik lahat sa akin, binabalik. Binabago ko naman, binabalik sa akin, binabalik. Iwan lang ko yung nakang talaga pag ganyan. Oh, ma'am, yun yung sagot talaga ni sir doon sa katanungan po ninyo. Isasampahan ko na lang siyang kaso dyan sa ano namin dalawa. Yung vowsy. Mm. Okay. Sige, no, well, Sir Mitchell, no, re-respetuhin po namin yung decision po ninyong dalawa. Para matigil din Decision po yung ninyo na ayaw nyo na kay Madam at ito naman kay Ma'am Aileen na i-avail niya yung legal remedies na available sa kanya. Yes po. Tsaka, Sir Kasi Mitchell, walang problema siya. Kung makulong ako, di siya magkuha ng mga anak ko. Walang problema yan. Sige po, no? Pakulong ako. Papakulong ako sir, walang problema. Ayan pala ma'am ready pala talaga. Kaya yung kalagayahan niya, kaya nagayahan sir, di siya magkuha sa mga anak ko, pagpaaral naman ako. Sige, walang problema yan. so parang kasalanan pa ni misis mo, sir. So parang kasalanan pa ni misis mo, ganun. Ikaw ang nagluko, sir. May ebidensya si misis. Ngayon, babalikan mo yung misis mo. So parang kasalanan pa niya na makukulong ka, ganun, sir? Walang problema yan ma'am, mayroon din ako dito para sa kanya. Hindi siya pag-uwi ko lang. Ano pong Tama, sir. ebidensya meron kayo, sir? Para patas kami, sir. Oh, pakita mo. Pasa ko sa inyo mamaya ma'am. Ba't ngayon Wala na? ako Ba't dito mamaya sa pa? photo, wala eh. Ano pong laman ng ebidensya na yun, sir? Siguro yung sa TikTok ako. Ma'am, saglit lang po. Ano pong laman nun, sir? Basta, Ano nga po, sir? Para, Describe mo lang, sinasabi nyo, litrato, ano video, ano po ba yun? sabi nyo, patas din kami, sir. Sige, video yan ang video, Video retrato, po na. yan. Na may kasama siyang iba, Tingnan mo, ganon? ano. Siguro, Siguro. Pati naman ng ebidensya, hulaan pa rin eh. Siguro. Okay. Well, kung ganon, edi sige, Sir Mitchell, no?
well, Kasi dito, yung yung- kasi nasa isang cellphone na, sir. Yung mga sige po, no? channel. Kami naman po dito, patas naman po kami dito. I-send nyo lang po yung mga nababanggit po ninyo na mga video at mga litrato. Bukas naman po kami para tanggapin din po yan. Po, para malaman ko kung Oh, anong... ipapakita rin namin sa misis po ninyo. Ano yung- Tatanungin din natin si misis, meron din palang ebidensya laban sa'yo. Sana ma-explain din, di Yes ba? po, yes. Okay, pero in the meantime, total, yung ebidensya naman po ninyo, pinapahula nyo pa sa amin, ito lang muna ang actionan po natin. Okay? Sige, sir, walang problema yan, sir. Alright. Sige, maraming salamat po kay Sir Michel Perez from Qatar. Opo, sir, thank you. Okay, ma'am, kaya po nang nabanggit namin kanina, nakita nyo naman po yung reaction ng mister ninyo. Nabaliktad po talaga. No? Well, bukod sa binabaliktad, wala ring pagde-deny. Oo, wala Doon talaga. nga sa- Talagang ano po nila talaga yun. Kasi pinagkaisahan po nila ako, pati pamilya po niyan eh. Oo. Well, ma'am, nabanggit ko na po, no? Yung remedies na available po sa inyo sa batas. Mm-mm. You can file your vowsy kasi kahit sa ibang bansa po, yung nakita ninyo na pangangaliwa po niya, yung psychological abuse, yung effect na naramdaman po ninyo is dito sa Pilipinas. Yes po. Pwede po yan, isampa dito sa... Nakapile naman atin. po ako sa Abausi na po. Pinail ko na po yun. meron na? Yes po. Saan po yan? Sa Taytay po. Sa ano na. ano yun? Barangay ba yan? O sa Barangay po. korte na mismo? Barangay po Barangay pa lang. Kung sa ano, pinablatter ko po muna siya sa mga ebidensya kong nakita. Okay. Para pag oras na magsampa po ako ng kaso, kukunin ko na lang po yung mga ano na yun, documents na yan. Okay, opo, no? So, at least, no, yun po yung, alam nyo na rin pala, no? Yes po, yung kasi ano na po talaga karapatan ako ninyo. And ako, Shari, I just wish to, to state for the record lang, yung sinasabi kanina na, sige, pakulong mo ko, ikaw na bahala sa mga anak mo. Ano nga naman? Okay? Ikaw na magpaaral sa kanila. Alam mo, sa totoo, that's also economic abuse. Okay? Yung tipong, parang sinasabi niya na, wag mo kong sampahan, kundi, wala ka hindi mo na mapapalaki ng maayos tong mga bata, wala ka nang i-expect na tulong mula sa akin. Okay lang. Economic abuse po yan sa vowsy. Bakit? Ang pinaparusahan po ng vowsy as economic abuse is kung gusto mong kontrolin yung asawa ninyo para lang makuha yung kagustuhan po ninyo. Yes po. So, ayun po, no? Sa pamamagitan ng mga financial support na yan, i-withhold po niya or i-withdraw niya, no? Nakita po natin. So, baka patong-patong po ang pwede niyong isampa dito kay Patong-patong po talaga, sir. Mr. Ano ulit na yan, attorney? Economic abuse? Sa vowsy po ang pinaparusahan. Ang una dyan is yung physical abuse. Okay. Then you have your psychological abuse, mental abuse, and lastly is yung economic abuse. Di ba, hindi nagpapakita yung kabit Yung niya? hindi pagbibigay ng suporta para kontrolin ang pamilya po ninyo. Okay? Yung tipong, sige, wag kang pumunta dito kung hindi ko ibibigay yung yun baon po. ninyo. Puro nga po pang ano po yun sa anak eh. Puro pang ganyan po. Sige, ganyan ninyo ako. Ganyan ninyong tita nyo. Tita po eh. Sige, hindi kayo papadalahan yan. Puro pang ganyan panakot po ba? Kaya nga nag-obliga na po ako pumunta rito. hawak nung kabit yung Opo, pera lahat niya? po. Anong mensahe mo dun sa kabit? Ang sabi Kung ko lang nanonood siya, ma'am. Sige. kung nanonood ka man ngayon, ang ganda ng usapan natin that time, sabi mo, kung nandyan man sa'yo yung asawa ko, tutulungan mo lahat ng mga bata, pero ngayon ginipit mo lahat at lahat ng ginawa mo sa mga anak ko, tinitrigger mo kasi lahat kung ano yung mga ginagawa nyo dyan, nakikita ng mga anak ko, mga kalandian nyo, kung ano-ano yung mga pagkain nyo, sinisend nyo sa mga bata. Di ba kayo nahiya sa mga bata? Kahit sa mga bata na lang, kasi sa akin, tanggap ko naman na ginaganyan nyo ako eh. Ang ganda ng sabi mo na tulungan mo, tapos ngayon yung pala, sakim ka, nagsisilos ka, at makausap ko yung asawa ko. Natural lang naman yun kasi sa mga bata eh. Ayan po. Sige po ha. Ma'am Michelle Perez, no? Shari, tulungan na lang natin doon sa mga isasampa ni Ma'am Michelle. Ma'am Maylin, sir. Sorry. Ma'am Aileen. Apo. Tama. Oo. Sir Michelle, may nais po kayo sabihin, sir? Ma'am, wala na akong sasabihin. Oh. Matigas ka talaga, sir. No? Ingat na lang siya. Ako pang Pero, sir, hindi po maganda yung ganyan, sir, no? Magpakita man lang Hindi sana naman kayo maganda may pinakita. Hindi naman maganda ang pinakita sa akin yun. sir, but still, sir, yung respeto ba bilang Masama ng kayo loob ko, na- ma'am. Sama ng loob ko. Sumama loob mo dahil? Dahil ano, sir? Dahil pinatulfo ka, sir? Dahil in-expose kayo nung kabit mo? Ano, sir? Sabihin mo
mo na, sir, para malinaw din sa asawa mo. Hinamon Oo, yan na lahat yan, ma'am. Hinamon ako ng kabit mo eh. Akala kasi ng kabit mo wala akong pinag-aralan eh, di ba? Sabi ko sa'yo, Hindi gagawin ko dapat ang lahat. ganyan tamang sa lantaran sa publiko. Dapat yan kasi pag-usapan ng asawa yan, hindi yung ilalamtad sa publiko. Pinag-usapan na natin yan. Tinanggalan mo ako ng karapatan. Tinanggalan mo ako ng karapatan kasi nagsisilos yung babae mo. Pinahabayaan kita sa anak mo, pero anong ginawa mo? Ang sustento ng mga bata, anong sa pag-usapan natin, ituloy-tuloy mo lang, wala nang problema, hindi ako manggugulo sa inyo. Yun ang last kong sabi sa'yo, di ba? Hindi ka ba makaintindi? Oo. Nagsa-sideline na lang ako nga dito. Pero linggo-linggo napapadala ako. Nagtitinda ka, di ba? Kaya ka nag-resign kasi ang company ng ex mo, 4. Kaya ka nag-resign sumunod, di ba? Kasi nagla-live. Oh. Bakit di masuportahan ng kabit mo na nandyan ka sa kabit mo ngayon? Dahil siya naman ang nagpa-resign sa'yo. Nakita mo ba ako sa live? Ay, wala pala. Kaya pala, wala sa live, ha? Kala mo, ano ko, tanga? Ang ganda pa nga ng sabi mo doon. Okay. Sige, ma'am, ha. Ganito, no? Kasi kahit anong sabihin natin, parang Sarado naman. tikom din eh. Kasi ano siya, ano na po talaga siya ng babae. Sunod sa ano po talaga siya ng babae. Kung anong gawin po ng babae, magmaydi hindi niya po kayang pigilan. Kasi that time pa po yan, sinabi ko na po yan, sir, na wag mong ilabas sa publiko yan kung nagkaganyan ka. Kasi isipin mo, mga anak mo, mga babae, masasaktan. Pero hindi niya po mapigilan yung babae kakakamaydi. Ako na nga po nakikiusap na original eh. Sila pang matapang magaglabas sa social media eh. Kaya nga siya, yung nakakalungkot siya, yung legal wifi nagmamakaawa. Okay? Tapos hamunin pa ako na magpatulpo daw action. O ginawa ko, ano ngayon? Nasaan na yung mo, babae mo, palabas mo nga ang pagmumukha niyan? Asan ba siya, Sir Mitchell? Asan po ba yung... Labas mo nga yung pagmumukha niyan kasi ang yabang niyan eh. Anong pangalan ng babae, ma'am? Kathleen, pero di ko alam kung anong pilido niyan. Kasi pirit na siya eh, kasal na siya eh. May tattoo na nga silang dalawa eh. Anong nakalagay sa tato? Jorlyn ba yun? Jorlyn Mitchat. Ay, tatay yata eh. Parang ganun kasi tatay nanay tawagan nila eh. Sir, buntis ba yung jowa mo ngayon, yung kabit mo? Buntis? Hindi. Kasi may craving satisfied. Hindi, ma'am. May mangga. Oo, sana all may mangga. Oo. May Toblerone pa. Ayan. Kompleto. Sana all. Sana all Valentine's. in-advance yung Valentine's. in-advance yung Valentine pero ngayon na-advance siya sa akin. Oo. Sir Mitchell, ang pakiusap lang po sana namin, sige pa. Oh, di ba? Ilabas mo yung babae mo. Sir Mitchell, ang pakiusap lang po namin, sana po, sir, pagsabihan nyo din po yan. Kathleen, ma'am, no? Kathleen. Pagsabihan nyo, sir, hindi po maganda bilang kayo po ay kasal, lalo na po sa mga bata, hindi po maganda tingnan. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Wala po. Okay po. Okay. Okay? Ma'am, samahan po namin kayo na makapagsampa po ng kaso. Yes po. Sir Mitchell, wala na po kayong last message kay Ma'am Aileen? Wala na, sir? Matigas eh. Wala na talaga. Oo. Sige po, no? Ano ba yung matigas? Ikaw naman nagturo sa akin magmatigas ako. Paano nga ako? Sino ba nagloko sa atin? Paulit-ulit ang ginawa mo. Ah. Ako pa sabihan mong matigas.